Ano ang mangyayari sa buong mundo kapag hindi makikialam ang Estados Unidos sa mga bansang may sigalot sa isa't isa patungkol sa kanilang teritoryo at pangpolitika? Tara na at ating tatalakayin at pag-uusapan ang kung ano ang magyayari sa buong mundo kapag hindi makikialam ang Estados Unidos sa mga isyu at sigalot ng mga bansa sa teritoryo at pampolitika. At kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na mga idol at click ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong upload, paki-like na rin at paki-share sa inyong mga amigo at inyong mga pamilya. Maraming salamat po. Una, ang paglaganap ng kasamaan sa iba't ibang panig ng mundo ay lalong lalala. Ang pagsakop ng dambuhalang bansa sa maliliit na bansa ay patuloy na mangyayari. Kagaya na lamang sa ginagawa ng China, dito sa Timog Asya. Ang pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng South China Sea ay lalong maging mapangahas, dahil ang China ay pangatlo sa pinakamalakas na bansa pagdating sa military, kaya kapag hindi makikialam ang Amerika sa pinaggagawa ng China, mas lalo nilang tatakutin at bubulihin ang mga maliliit at mahihinang bansa pagdating sa military, kaya mahalaga pera na andyan ang Estados Unidos para pumagitna sa mga issue. Ang paglaganap ng mga terorista sa buong mundo ay lalong magpapalala, mas dadami ang grupong terorista, kagaya na lamang ng Al-Qaeda noon, at grupong ISIS, na marami ng mga inosenteng tao na pinugutan ng ulo, at pinagpapatay, mas lalong dadami ang rebelding grupo ng mga Muslim sa Middle East. Hindi natin mapagkakaila na kapag nandyan ang Estados Unidos sa bawat kaguluhan na nangyayari saan mang lupalok ng mundo, ay kanila itong napapaupa. At dahil alam ng mga teroristang grupo na kapag hindi sila papapigil ay gagamitan sila ng sandatahang lakas ng Amerika upang sila ay mapuksa, at yan ang ikinakatakot ng mga nais manggulo at sisira ng kapayapaan sa bawat rehiyon, kaya mahalaga pa rin ang presensya ng Estados Unidos sa nabanggit na mga issue. Kagaya na lamang sa nangyari sa World War II, kung hindi nakialam ang Amerika sa panahong yon, marahil nasakop ng mga Hapones ang mga bansa sa buong Asya, at nasakop na ni Hitler ang buong Europa, nang dahil sa Amerika, nagkaroon ng kalayaan ang mga maliliit at mahihinang bansa na sinakop ng makapangyarihang bansa, lumaya ang China sa pananakop ng mga Hapones, nagkaroon ng kalayaan ang North Korea, South Korea at maging ang Pilipinas nang dahil kay Uncle Sam. At balik tayo doon, sa kung ano ang mangyayari sa buong mundo, kapag mananahimik at hindi makikialam ang tinaguri ang dominante ng kapayapaan sa buong mundo, ang Amerika, sa bawat gulo na nangyayari saan mang sulok ng daigdig. Unang-una, ang patuloy na pagsakop ng malalaki at makapangyarihang bansa sa maliliit at mahihinang bansa. Pangalawa, ang paglaganap ng teroristang grupo sa buong mundo, lalong-lalo na sa Middle East ay patuloy na dadami, at maraming mga inosenteng civilian ang masasaktan ng dahil sa mga teroristang grupo, na kung yung titingnan at siyasatin, ay wala namang pinaglalaban kundi ang katamaran, mangingidnap para magkapera ang kanilang grupo, at kapag makapagbigay ng ransom money ang kanilang nabihag ay, patuloy sila magpapalakas at manggugulo. Yan ang gawaing terorista, wala namang ipinaglalaban, kundi ang katamaran at panggugulo. Sa inyong palagay, ano ang mangyayari sa buong mundo kapag hindi makikialam si Uncle Sam sa mga nangyayaring kaguluhan at agawan ng teritoryo sa buong mundo? At sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng karamihan na ang Estados Unidos ang siyang dominante ng kapayapaan sa daigdig? Comment lang kayo sa ibaba para mapag-usapan natin ang naturang usapin. At kung nagustuhan po ninyo ang ating video, kung maaari po sana paki-like, share at paki-subscribe na rin mga idol. Maraming salamat po. God bless us all.